Naisip mo na ba na ang universo ay hindi lang basta malaki, kundi halos hindi masukat sa laki? O baka hindi ganoon kasimple, may hangganan na lampas dito, nagsisimula ang isang bagay na di natin lubos maintindihan? Ngayon isipin mo na ikaw ay nasa loob ng isang space probe na bumabaybay sa lamig at kawalan. Malayo na ang araw sa likuran mo at sa harap mo ay isang pader ng naglalagablab na plasma na umaabot sa 10,000 antas ng init. Dumaan ka rito at hirap na ang iyong kagamitan sa tindi ng kondisyon. Ano ang nasa likod ng hangganang ito? At totoo ba talagang may hangganan? Tanungin mo ang sarili mo, posible kayang ang ating solar system ay isang maliit na isla lang sa karagatan ng isang bagay na mas kakaiba pa? Kahit anong pag-aaral natin sa kalawakan, hindi pa rin kayang abutin ng isipan ang kahanga-hangang katotohanan na walang hanggan ang universo. Gayunpaman, isang kamakailang tuklas ang maaaring magbigay daan sa mga siyentipiko na muling pag-isipan ang lahat. Posible kaya na may hangganan ang universo? At ano ang nahanap ng mga probe ng National Aeronautics and Space Administration na nagliliyab na pader sa hangganan ng solar system? Matagal nang pinagdedebatehan ng mga siyentipikong mananaliksik ang pag-iral ng intergalactic na hangganan sa pagitan ng solar system at interstellar na kalawakan. Hanggang kamakailan, kulang pa ang teknolohiya ng tao para makakuha ng datos mula sa ganoong kalayong lugar. Nagbago ang lahat dahil sa mga space probe ng National Aeronautics and Space Administration. Unang natuklasan ang kakaibang kumikislap na pader sa hangganan ng solar system noong 1972 gamit ang Voyager 1. Dati, itinuturing ng mga siyentipiko ang harang na ito bilang teorya lang. Gayunpaman, mula 2007 hanggang 2017, nagpalipad ang mga siyentipiko ng National Aeronautics and Space Administration ng sasakyang New Horizons at 7 beses nilang sinuri ang kalangitan upang matukoy ang presensya ng kakaibang ultraviolet na liwanag na naitala ng Voyager 1. 30 taon na ang nakalipas sa tinatawag na hangganan ng solar system. Nakuha ng sasakyan ang 360 degree na pananaw ng ultraviolet na pagbuga na ito at kinumpirma ang pagkatala ng labis na ultraviolet na liwanag malayo sa araw. Ang mga datos nito ay halos kapareho ng mga sukat na ginawa ng Voyager 1. Nakikita natin ang hangganan sa pagitan ng paligid ng araw at ng kalawakan. Si Leslie Young mula sa Southwest Research Institute. Ano ang hangganang ito at bakit ito nabuo? Ang totoo niyan, lahat ng planeta sa sistemang solar ay nasa ilalim ng impluensya ng tinatawag na solar wind. Isang tuloy-tuloy na agos ng mga kargadong partikulo na inilalabas ng araw. Binabalot nito ang heliosphere ng araw sa anyo ng isang pahabang bula. Ngunit sa hangganan ng sistemang solar, tuluyang humihina at humihinto ang solar wind. Sa lampas doon nagsisimula ang interstellar space na karamihan ay puno ng hydrogen. Ang kumikislap na pader na natuklasan ng Voyager ay dulot ng banggaan ng solar wind at puwersang interstellar. Mula sa mga hindi kargadong atom ng hydrogen, inaakala na ang mga heliopartikulo kapag bumangga sa hydrogen ay nawawala ng bilis at ang kinetic energy ay nagiging init. Kaya sa hangganan ay nabubuo ang tinatawag na hydrogen wall na sa kakaibang paraan ay nagpapakalat ng ultraviolet na liwanag. Ibig mo bang sabihin pwedeng bumangga ang National Aeronautics and Space Administration probe sa pader? Para masagot ang tanong na ito, tingnan natin kung ano nga ba talaga ang hangganang ito. Tinawag ng mga siyentipiko ang harang na ito na pader ng apoy. Ipalagay natin na tayo ay mga pasahero ng Voyager na probe at nakatingin tayo sa bintana. Ang lokasyon natin ay 70 astronomical units mula sa araw. Unti-unting lumalapit ang sasakyan sa pader ng hydrogen. Ang una mong makikita ay ang lugar kung saan hindi na kayang labanan ng solar wind ang interstellar wind. Sa simula, sa heliosphere, may shock wave, isang lugar kung saan biglang bumabagal ang hangin pero tumataas ang densidad nito. Dahil sa mga pag-aaral ng National Aeronautics and Space Administration, alam na natin ngayon na ang magnetic field dito ay may kakaibang estruktura na parang bula. Nangyayari ito dahil ang namagnet na materya at maliliit na bagay sa kalawakan ay bumubuo ng mga lokal na magnetic field na maaaring ihambing sa mga bula. Susunod, lilipad tayo sa pamamagitan ng heliospheric mantle. Ang ating lokasyon ay 100 astronomical units mula sa araw
ito ay isang lugar ng kaguluhan. Dito bumabagal at naiipon ang solar wind. Kapag unti-unting bumaba sa zero ang bilis ng solar wind, mapupunta tayo sa tinatawag na heliopause. Dito, hindi na kayang itulak ng presyo ng solar wind ang interstellar na material. Kaya naman, naghahalo na ang solar wind at ang interstellar na material. At sa wakas, narito na tayo sa hangganan ng tinatawag na pader ng hydrogen. Kahit na walang mga bantay dito, mahihirapan tayong lampasan ang bahaging ito ng walang aberya. Maaaring sabihin na ito ay parang tunay na impyerno. Sa pader ng hydrogen, naroon ang napakalalaking masa ng nag-aapoy na plasma. Ayon sa datos mula sa space probe na Voyager 2, ang temperatura dito ay umaabot mula 30 hanggang 50,000 degrees Celsius. Ang ganitong kainit na pader ay lumilikha ng isang uri ng harang na nagpoprotekta sa ating solar system at hindi nagpapadaan ng halos 70% ng cosmic radiation. Nakakatuwa iyon. Kapag pumalya ang proteksyon, automatiko tayong mapupunta sa interstellar na kalawakan. Malaki ang posibilidad na hindi tayo makakaligtas sa ganitong mga kondisyon dahil sa mataas na antas ng radyasyon. Kung mangyari ito, ang buhay sa daigdig ay magiging parang mga eksena sa mga pelikula tungkol sa post-apocalypse o nuclear winter. Gayunpaman, may mas kawili-wiling katangian ang hangganan ng solar system. Mababa ang densidad nito, kaya't kayang makalusot dito ng mga probe ng National Aeronautics and Space Administration. Layunin na manatiling buo ang mga kagamitan habang dumadaan sa mainit na plasma na hindi nangyari kay Voyager 1. Nasira ang bahagi ng kanyang kagamitan na nagpapadala ng datos ng subukang dumaan sa nagbabagang harang. Ngayon, ang pag-asa natin ay nasa Voyager 2 na ayon sa ulat, hindi pa nakarating sa interstellar space at pansamantalang naipit sa transition zone. Patuloy na nakakatanggap ng signal dito ang mga sayentipiko ng National Aeronautics and Space Administration, ngunit hindi pa rin tiyak kung posible para sa tao na makatawid sa harang ng mainit na plasma. Hindi pa tiyak kung paano maaapektuhan ng interstellar radyasyon ang mga pasahero ng sasakyang pangkalawakan. Pero ipagpalagay nating posible na ito dahil sa teknolohiya. Ano ang mangyayari kapag dumaan tayo sa plasma? Isipin ninyo, ipagpalagay nating nagawa natin ang imposibleng bagay. Nalagpasan natin ang hangganan at napunta sa bagong realidad na hiwalay na sa buhay sa solar system. Sa ngayon, manghuhula lang tayo kung ano ang susunod na mangyayari. May hypothesis na sa likod ng pader ay naghihintay ang isang pangunahing shockwave, hugis na kabanat na arko ng pana at kahawig ng alon sa ibabaw ng tubig sa harap ng gumagalaw na barko. Ang pangunahing alon ay lilitaw kung ang interstellar na material ay gumagalaw papalapit sa araw na may bilis na mas mabilis sa tunog, ngunit maaaring wala rin ang alon na ito. Ayon sa pag-aaral gamit ang datos ng IBEX probe, hindi sapat ang bilis ng galaw ng ating heliosphere sa interstellar na material para dito. Pinatutunayan din ito ng datos mula sa mga aparatong Voyager. Ngunit upang matukoy kung ano ang naroroon sa likod ng hangganan ng hydrogen, kailangan nating maghintay ng mga bagong datos. At ngayon ay oras na para bumalik sa tanong na binanggit sa simula ng video. May hangganan ba ang universo? Dahil nalaman natin na may nakikitang hangganan ang ating solar system, may makatuwirang tanong. Maaari ba nating gamitin ang ganitong pattern sa buong universo? Ang totoo, sa mga nakaraang taon, maraming mga siyentipikong tuklas ang lumalabas na nagbibigay sa atin ng mas marami pang nakakaintrigang pahiwatig na ang universo ay hindi walang hanggan. Halimbawa, kung ipagpapalagay nating walang hanggan ang universo, dapat nating talakayin ang kawalang hanggan nito sa espasyo at panahon. At ibig sabihin nito, ang ganitong universo ay dapat mayroong hindi mabilang na dami ng mga bituin. Pero kapag tumingin ka sa langit sa gabi, makikita mo ang madidilim na pagitan sa mga bituin. Ipinapahiwatig nito na ang kalawakan ay hindi umiiral magpakailanman. At ayon sa teorya ng malaking pagsabog, mayroong isang punto sa panahon kung saan nagsimula ang universo. Hindi palaging umiiral ang ating mundo. At lahat ng ito ay sumasalungat sa teorya ng kawalang hanggan ng universo. At gayon din sa pagiging walang hanggan nito. Ang problema
Ang paglalakbay sa malalayong distansya ay tumatagal ng mga taong liwanag kaya lumalagi ang datos ng mga siyentipiko. Sa kabila nito, hindi natin nakikita ang lahat ng mga galaksiya. 13 bilyong taon ang pinakamalayo na kaya nating makita ayon kay Neil Cornish, isang astropisiko mula sa Montana State University. Sa ganitong paraan, mayroong hadlang ng relic radiation para sa ating paningin na nabuo 380,000 taon matapos ang malaking pagsabog noong lumawak at lumamig ang universo. Noon, nagsimulang mabuo ang mga atomo. Maaring ihambing ang radyasyong ito sa litrato ng Bata ng Kalawakan kung saan naitala ito bago pa lumitaw ang mga bituin. Gayunpaman, sa likod ng hadlang na ito ay maaaring may hangganan o isang universo na walang katapusan. Hindi natin makuha ang tiyak na datos kung may hangganan nga ba ang universo o wala. Gamit ang matematikal na kalkulasyon at pagsasaliksik sa mikrokosmos, nakabuo ang mga siyentipiko ng gumaganang teorya at hinuha tungkol sa tunay na hugis ng universo. Sa tingin mo, magkano ang kailangang budget para maging unang space tourist sa Mars? 10 bilyong dolyar ba? Ayon kay Elon Musk, sa ganitong halaga, madali mo nang maiwan ang hangganan ng ating malawak na planeta. Pero alam mo ba na may pagkakataon kang makita ang ganda ng Mars at marinig kung paano ito tunog kahit hindi ka umaalis ng Earth? Sa mga nakaraang taon, malaki ang naging pag-usad ng sangkatauhan. Mahigit 1 buwan na mula nang lumapag si Perseverance sa pulang planeta at patuloy pa ring tumatanggap ng impormasyon mula rito ang mga espesyalista ng National Aeronautics and Space Administration. Noong Marso 17, naglabas ang National Aeronautics and Space Administration ng 16 minutong audio recording na ginawa noong Marso 7 gamit ang mikropono sa rover. Narinig na natin ang tunog ng hangin sa Mars at ngayon ay maaari na nating suriin ang ingay na nililikha ng rover habang gumagalaw ito na nakalampas na ng 27 metro sa Mars. Talagang nakakaintriga ito dahil bukod sa langit-ngit ng gulong ng Mars rover, may narinig ding kakaibang tunog ng pagkatok at pagbangga. Sa website na SoundCloud, may 2 bersyon ng recording na inilathala. Ang buo at isang 70 segundong pinaikling bersyon kung saan ang mga hindi kinakailangang ingay ay na-filter na. Pakinggan ninyo mismo. Ano ang naaalala ninyo kapag naririnig ang mga tunog na ito? Dito, maririnig kung paano umaandar ang Mars rover at mga tunog ng bakal na kumakatok. Maririnig din ang katok sa ibang bahagi ng recording.
Sa ilang bahagi, maririnig ang malakas na ingay. Hindi ba't parang tunog ng pag-atake ng mga Marsyano sa Nastoy Chibost at sinusubukan itong buksan? Pero mas simple lang ang paliwanag. Maraming tao, kapag nakita nila ang larawan ng Mars rover, hindi nila alam na metal ang mga gulong nito. At kapag dumadaan ka sa mga bato, gamit ang mga gulong na iyon. Talagang napakaingay nito, ayon kay Vandy Verma, Senior Engineer ng National Aeronautics and Space Administration sa Southern California at driver ng Perseverance. Bakit mahalaga para sa atin ang mga recording mula sa Perseverance? Ang Perseverance ang unang matagumpay na nakapag-record at nakapagpadala ng tunog mula Mars dahil nabigo ang mga naunang pagtatangka. May mga mikropono na inilagay sa Mars Polar Lander, ngunit bumagsak ito noong naglanding sa ibabaw ng Mars. Kahit matagumpay ang paglapag sa istasyong Phoenix, hindi pa rin nakapag-record ng tunog dahil sa electronics na problema. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos dahil nakunan din ng kamera ng rover ang isang tunay na Marsyanong buhawi sa disyerto na tinatawag ding mga Dust Devil. Hindi natin alam kung gaano kabilis at kataas ito, pero alam natin na ang mga buhawi sa Mars ay maaaring umabot ng hanggang 8 kilometro ang taas. Katulad ng sa daigdig ang mekanika ng kanilang pagbuo, na nagaganap sa interaksyon ng pinainit ng araw na ibabaw at malamig at mainit na daloy ng hangin. Ganito ang itsura ng mga buhawi mula sa kalawakan. Kahanga-hanga, hindi ba? Si Perseverance ay gumagawa na ng mga tunay na tagumpay na lalampasan pa ang mga nauna sa kanya. Sino ang nakakaalam kung ano ang makikita at maririnig natin kapag gumana na ang kamera ng drone na Ingenuity na kasalukuyang nakacharge at malapit ng lumipad sa Mars? Ang daigdig ay duyan ng sibilisasyong pantao, ngunit ang mga bukirin, bundok, karagatan at bughaw na langit, ang anyong nakasanayan nating makita mula sa ibabaw nito, ay medyo subhetibo. Mula sa kalawakan, ang daigdig ay mukhang lubos na kakaiba, na pinatutunayan ng maraming mga litrato. Bakit bigla nating napag-usapan ang planeta natin? Una, ito rin ay katawan sa kalawakan tulad ng bilyon-bilyon pa sa universo. Pangalawa, tuwing ika-22 ng Abril, inaabangan ito ng mga naninirahan dito. Ang pagdiriwang ng Araw ng Daigdig o Earth Day ay naglalayong bigyang pansin ng sangkatauhan ang kahinaan at pagiging marupok ng ating planeta. Ang daigdig ay natatanging katawan sa kalawakan at kahalintulad ng ibang miyembro ng mga sistemang bituin. Ito ang ikatlong planeta mula sa araw at pinakamalaki sa terrestrial group ng mga batong globo.
Natatangi ang daigdig dahil ito lang ang planetang kilala ng agham na pinagmulan ng buhay. Walang mga kagubatan na humuhuni, walang mga bukal na umaagos, at walang mga nilalang na parang malalaking langgam na tinatawag ang kanilang sarili na tao sa Mars, Venus o Mercury. Iilan lang sa atin ang nakakita ng daigdig mula sa labas. At mas kaunti pa ang pinalad tulad ng mga pansamantalang naninirahan sa International Space Station. Karamihan sa larawan ng mukha ng daigdig ay kuha ng maraming probe at hindi lang malapitan. Saan nagsimula ang matagal ng photo session na ito? Ang unang larawan ng daigdig mula sa kalawakan sa buong mundo ay kuha mula sa loob ng suborbital na rocket na A4 o V2. Ito ay inilunsad mula sa cosmodrome ng White Sands at makalipas ang ilang sandali ay umabot sa punto ng apogee na nasa 105 kilometro sa taas ng ibabaw ng mundo. Doon mismo noong ika-24 ng Oktubre, 1946 kinunan ang serye ng mga larawan. At isa sa mga ito ay naging tanyag sa buong mundo. Marami pang makasaysayan at kamanghamanghang larawan ang susunod. Pero ang larawang ito ang unang mananatili sa kasaysayan. Alam ng lahat na noong ika-12 ng Abril, 1961 si Yuri Alexeyevich Gagarin ang naging unang tao na lumipad sa kalawakan. Nakakagulat pero hindi kumuha ng litrato ang astronaut at idinaan na lang sa radyo ang paglalarawan ng nakita niya. Si Alan Shepard ang unang kosmonaut na kumuha ng litrato ng daigdig sa suborbital na paglipad noong taon ding lumipad si Gagarin. Kinuhaan niya ng litrato ang ating planeta mula sa taas na higit 180 kilometro. Pagkatapos ng ika-6 ng Agosto, 1961, ginawa rin ni Herman Titov, ang pinakabatang Soviet na cosmonaut, ang katulad na aksyon. Kilalanin ninyo ang isa sa pinakakontrobersyal na larawan na lumabas noong 1972 sa panahon ng paglapag ng mga astronaut ng Apollo 17. Apollo 17, inilalagay ni Harrison Schmitt ang bandila ng United States sa harap ng maliit na larawan ng daigdig. Matagal nang pinagtatalunan kung tunay o gawa-gawa ang larawang ito. Kasaysayan ang huhusga. Ngunit kung susuriin ang ibang larawan ng daigdig at buwan, malinaw na totoong nangyari ang mga ito sa labas ng ating planeta. Hayaan muna ang mga nagdududa. Tumingin tayo sa iba pang mahuhusay na epikong larawan. Isa sa mga pinakakilalang larawan ay ang Blue Marble na kuha noong ika-7 ng Oktubre, 1972. Muli, ito ay kuha ng crew ng Apollo 17. Pagkatapos, mabilis na kumalat ang larawan sa buong mundo. Sa sikat na larawan, makikita ang daigdig mula sa 29,000 kilometro, maliwanag na tinatanglawan ng araw. Malinaw na ipinapakita ng larawan ang pagpapalit ng araw at gabi na tinatawag na tagapaghati ng mundo. Isa sa mga astronaut ng Apollo 11 ang kumuha ng larawan. Ang linyang ito ay dumadaan sa bawat punto ng ating planeta 2 beses sa isang araw, tuwing umaga at gabi. Maaaring sa ngayon, ito ay nasa mismong ibabaw ng inyong lungsod. Hindi mahirap hulaan kung mula sa angkatawan sa kalawakan unang nakuhanan ng larawan ang daigdig. Kung hindi bibilangin ang buwan, mula ito sa paligid ng ating pinakamalapit na kapitbahay, ang Mars. Ang larawan nakuha ng Voyager, isa noong 1977, ay hindi mataas ang resolusyon, ngunit ito ang unang beses na ipinakita ang ating planeta kasama ang buwan nito bilang isang maliit na konglomerado sa kalawakan na sa itsura ay halos hindi naiiba sa ibang mga kalahok ng solar system. Maaaring magtaka ang mausisang manunood kung bakit natin sinusuri ang lumang larawan at paano ang mga makabagong teleskopyo at probe. Wala ba silang nakuha na dapat bigyang pansin? Siyempre, marami namang mga bagong larawan ng daigdig. Halimbawa, kapansin-pansin ang malawak na larawan ng mundo na nagpapakita ng mga ilaw sa gabi sa iba't ibang bahagi ng ating planeta. Ang larawang ito ay kuha ng weather satellite na Suomi National Polar Orbiting Partnership noong 2016. Makikita nyo,
Unti-unti nang kinukuha ng mga spacecraft ang karapatan ng tao na sila ang mag-record ng abot kayang bahagi ng universo. Ang susunod na larawan ay mula rin sa mga kamera ng artipisyal na satellite ng buwan, Kaguya. Sa larawang kuha noong 2008, muling makikita ang daigdig sa mata ng tapat nitong kasama, ang buwan. Eksaktong 10 taon matapos nito, nagpadala ang probe na Lunjian 2 na bumisita sa ating satellite, kasama ang Chinese relay satellite na Chang'e 4 ng ilang larawan ng daigdig mula sa ibabaw ng buwan, kabilang na ang larawang ito. Makikita rito ang matinding kaibahan ng dalawang mundong magkasalungat, ang patay na bato na puno ng regolith at ang buhay at magiliw na planeta. Ito na nga ba ang lahat ng dokumentaryong larawan na mayroon ang sangkatauhan? Hindi pa talaga nagsisimula ang photoshoot ng daigdig, lalo na kung titingnan kung gaano karaming plano ng pagpapadala ng automatikong interplanetaryong istasyon ang inanunsyo ng National Aeronautics and Space Administration nitong mga taon. Samantala, balikan muna natin ang mga umiiral ng larawan. Hindi sila kakaunti at narito ang unang imahe. Nakuhanan ng Discover satellite na 1.5 milyong kilometro ang layo mula daigdig sa Lagrange Point, ang isang natatanging tanawin. Ang pagdaan ng buwan sa harap ng disk ng daigdig ay hindi lang Voyager 1 ang nakuhanan. Hindi rin siya ang nag-iisang nakakuha ng larawan ng daigdig mula sa paligid ng Mars. Maging ang rover na Curiosity ay nagawang makuhanan ito mula mismo sa ibabaw ng pulang planeta. Nangyari ito noong 2014 mula sa layong humigit kumulang 160 milyong kilometro. Paano naman ang mga larawan ng ating planeta na ipinadala mula sa paligid ng iba pang mga bagay bukod sa buwan at Mars? Meron din at mas marami pa kaysa sa inaakala mo. Tara, isa-isahin natin. Simulan natin sa unang planeta sa araw. Noong ika-6 ng Mayo 2010, nakuhanan ng Messenger probe ng larawan ang daigdig at buwan mula sa orbit ng Mercury, na noon ay nasa layong 183 milyong kilometro. Sa larawan, parang dalawang maliwanag na tuldok lang ang mga bagay. Kawili-wili ang kwento noong 2013 dahil sa Cassini probe. Buong pusong kinuna ng Cassini ang Saturn, kaya't aksidenteng nakuha rin sa larawan ang daigdig. Siyempre, hindi mo makikita ang buwan mula sa ganitong kalayuan, pero narito ang pansamantalang resulta ng trabaho ng OSIRIS-REx probe na ipinadala sa asteroid na Bennu para kumuha ng lupa. Sa unang larawan, tanaw ang daigdig at buwan mula 5 milyong kilometro, sa pangalawa naman ay mula 63 milyong kilometro. Pero ang pinakamalayo at kilalang larawan ng daigdig ay ang maalamat na maputlang asul na tuldok, nakuha noong ika-14 ng Pebrero. 1,990 Voyager 1 mula sa layong 6.4 bilyong kilometro, ibig sabihin ay malapit sa orbit ng Pluto. Ang nag-iisa, malamlam, halos di makita na bituin na siyang tanging tahanan natin, ay tila nawawala at nag-iisa sa gitna ng kadiliman ng sansinukob. Lahat ng tao ay napapaisip tungkol sa kamatayan at kahulugan ng buhay, maaga o huli. Ang mga tanong na ito ay walang hanggan tulad ng sansinukob, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring tiyak na sagot. Maraming tao ang nag-iisip habang buhay pa sila kung anong epitafo ang ilalagay sa kanilang lapida at ano ang maaalala ng mga kamag-anak sa sibil na paggunita. Ang pinakaimportante, may takot silang hinihintay ang kamatayan. Ang takot dito, kung di pa thanatophobia, ay nakakatulong dahil nagpapasigla ito sa tao. Patuloy siyang nagsusumikap mabuhay ng buo, bumuo ng pamilya, magsulat ng nobela at gumawa ng pelikula. Ang takot ay nagpapabuhay, parang pakikipagtalik sa ika-18 palapag na bintana. Nakakatuwang isipin, natatakot din kaya ang mga hayop sa kamatayan tulad ng tao? Siyempre, oo. Ayaw ng mga tao mamatay dahil sa takot, sakit, pagdurusa, pag-alis sa kawalan at pagkawala ng kontrol. Hindi naman nagtatanong ng malalalim ang mga hayop, kaya ano talaga ang kinatatakutan nila? Sa isang banda, ang mga hayop tulad ng maliliit na bata ay hindi naman talaga nauunawaan kung ano ang kamatayan. Sa kabilang banda, ang mga pusa, aso, elepante at iba pang mga hayop ay umaasa lamang sa kanilang mga instinct. Halimbawa, hindi dapat gawing romantiko ang pag-alis ng hayop sa bahay bago mamatay, na parang iniiwasan lang nitong malungkot ang amo. Mas tamang sabihing gumagana ang lumaban o tumakbo na reflex. Masama ang pakiramdam ng hayop, di nito alam kung bakit, kaya instinctively itong lumalayo at nagtatago.
Sa instinct, nararamdaman ng aso ang nalalapit na kamatayan ng tao dahil mas matindi ang kanilang pandama at nararamdaman nila ang pagbabago sa katawan ng tao. Masasabi nating likas ang takot sa kamatayan sa lahat ng mas mataas na nilalang, na napapalitaw ng pagbabago ng kalagayan at paglabas ng maraming adrenaline. Pero ano ang mangyayari kung bigyan ang tao ng walang hanggang buhay, ng immortalidad, hindi sa hardin ng Eden gaya ng ipinapangako ng mga tagasunod ng pandaigdigang relihiyon, kundi dito mismo sa mundong ito? Paano kung makuha ng tao ang paborito niyang material na bagay? Sa kasaysayan ng tao, tuloy ang paghahanap ng eliksir ng walang hanggang kabataan dahil walang saysay ang immortalidad kung wala ito. May malaking pag-usad na naganap sa usaping ito. Ang pag-unawa sa halaga ng telomere ng kromosoma ay nagpatunay na kung hindi man immortalidad, ay tiyak na hahaba ang buhay ng tao sa hinaharap. Hindi na natin papasukin ang mga detalye ng proseso. Sa totoo lang, napag-usapan na ang tungkol sa mga telomere sa isa sa mga nakaraang video. Tanungin natin ang ating sarili. Ano ang mangyayari kung ang tao ay maging immortal? Sa maraming anti-utopian na nobela, paulit-ulit nang tinalakay ang temang ito. Iminungkahi ang iba't ibang senaryo, gaya ng pag-inom ng espesyal na gamot para sa mood at mahabang buhay, pati suicide booth na kakailanganin sa lipunang hindi namamatay. Agad naming bibiguin ang manonood, walang darating na kasaganaan. Ang mga immortal na manggagawa, gwardiya, tagalinis, at mga janitor ay sa huli ay mapagtatanto na ang pagpapakamatay ang pinakamainam na solusyon sa isang buhay na tila walang katapusan. Hindi rin dadami ang mga henyo dahil mabagal ang paghahalo ng genome. At kung may immortalidad, kailangang higpitan ang kontrol sa kapanganakan. Sa huli, magkakaroon tayo ng lipunang natigil at bumababa ang kalidad. Maaaring likhain ang mga henyo sa artipisyal na paraan, ngunit hindi tiyak na susunod ito sa plano ng mga henetiko dahil hindi mahulaan ang agham. Halimbawa, paano mo ipapaliwanag na madalas hindi namamana ng mga anak ng henyo ang katalinuhan? Kung gayon, anong prinsipyo ang gagamitin sa pagpili ng genetic na material? Ito lang ang ibabaw ng yelo sa dagat. Bago makamit ang immortalidad, dapat seryosong magbago ang lipunan sa panlipunan at psikolohikal na aspeto. Sa ngayon, tayo ay ipinapanganak na parang may hatol na kamatayan na ipinagpaliban lang ng ilang dekada. Gusto ko pang magtanong ng isa pang mahalagang tanong na matagal nang pinag-iisipan ng mga pilosopo. Ano ang kahulugan ng pag-iral ng tao? May iba't ibang pananaw na nagbibigay ng sariling kahulugan sa buhay. Ayon sa mga irasyonalista tulad ni Schopenhauer, ang tao ay ginagabayan ng pandaigdigang kalooban at maaari lang niyang piliin kung magpapakalunod siya sa kaligayahan o tatahakin ang mulat na pag-aaske. Pareho mang piliin, paghihirap o kamatayan pa rin ang sasapitin niya. Para sa mga eksistensyalista, lahat ay nakadepende sa kalooban ng tao dahil walang mga banal na nilalang. Ang mga nihilista, tulad ng kilalang si Nietzsche, ay nananawagan na ang lahat ng nabubuhay ay magpasakop sa Superman at sa pagtugon ng kanyang mga pangangailangan at gawing layunin ng buhay ang pagkuha ng kasiyahan. Para sa mga positibista, rhetorical lang ang tanong sa kahulugan ng pag-iral dahil likas na walang saysay ang buhay. Sa kabilang banda, payo ng mga pragmatista ay makinabang na lang dito. Tingnan ninyo ang inyong kapitbahay, kaibigan, kamag-anak. Saan nila nakikita ang kahulugan ng buhay? Sa mga anak ba? Ibig sabihin, mawawala ito sa kanila paglaki ng mga tagapagmana. Kapangyarihan, seks, pera, ngunit nagbabago ang politika, bumabagsak ang mga imperyo at nagiging karaniwan ang seks. Ayon sa mga sosyal na psikologo, nagkakaroon lang ng saysay ang buhay kapag may layunin at tuwing naaabot ito, kailangang magtakda ng bagong hangarin hanggang sa huli. Pero hindi rin sigurado yan, gaya ng madalas sabihin sa mga nakakatawang meme. Maaaring ihambing ang buhay natin sa isang karaniwang laro sa PC na kapag natapos mo na, agad ding nawawala ang interes mo rito. Ang tanong sa kahulugan ng buhay at takot sa kamatayan ay napakalalim at may maraming aspeto para sa isang maikling video. Lahat tayo ay hahantong sa katapusan. Ang ating mga organo ay nakatakdang humina ng dahan-dahan at ang ating mga pag-iisip ay unti-unting nawawala ang talas sa paglipas ng panahon. Ngunit ang maikling sandali na ibinigay sa atin ay nagtatapos ayon sa mga batas ng sansinukob. Kaya't mabuhay tayo ng marangal. Huwag tayong bumaba sa walang saysay na paraan ng pamumuhay.